Kumusta mga kaibigan at maligayang pagdating sa ating pinakabagong prognosis ng kagat ng isda. Ako ang inyong paboritong mangingisda at eksperto sa pangingisda at nandito tayo ngayon upang pag-usapan ang mga kondisyon para sa isang napakahalagang araw, ang 19 Enero 2026. Kung naghahanap kayo ng dahilan para lumabas at mangisda, pakinggan nyo ito. Ang araw na ito ay may dalang potensyal para sa isang epikong pangingisda na hindi nyo dapat palampasin. Mayroon akong ilang maliliit na sikreto at praktikal na payo na ibabahagi na makakatulong sa inyo na punuin ang inyong mga bangka. Ngayon, dumako tayo sa mga uri ng isda at estratehiya. Alamin natin kung saan at paano natin sila mahuhuli ngayong araw. Para sa mga naghahanap ng talakitok or giant trevally, mga kaibigan, ang paghahanap sa kanila sa paligid ng mga bahura, batuhan, at malalalim na gilid ng mga isla ay susi, lalo na sa mga lugar na may malakas na agos dahil mainit ang tubig at maraming pagkain doon. Sa aking karanasan, gusto nila ang aksyon. Kaya naman, gumamit ng pang-spinning na may malakas na linya. Subukan ang mga surface lure tulad ng poppers at stick baits sa umaga o hapon dahil ginagaya nito ang mga maliliit na isda na kanilang hinahabol. Kung mas malalim ang target nyo, subukan ng jigs. Ang init ng tubig na nasa 27 hanggang 28 degrees Celsius ay magandang sinyalis para sa kanilang aktibidad. Kaya maging handa sa matinding laban. Kung ang hanap nyo naman ay lapu-lapuin poise or grouper, kailangan nating silipin ang ilalim. Hahanapin sila sa ilalim ng mga batuhan, kuweba at bahura sa lalim na 5 hanggang 30 metro. Gusto nila ang init ng tubig at doon sila nagtatago para umambush ng kanilang pagkain. Ang pinakamabisang paraan ay ang pang-bottom fishing gamit ang live bait tulad ng hipon o maliit na isda o kaya naman ay cut bite. Ito ay dahil mas gusto nila ang nakatago at natural na galaw ng pain. Ang mahinang hangin at tumataas na presyon ay nagpapalakas ng kanilang kumpiyansa na lumabas sa kanilang pinagtataguan. Para sa mga mahilig sa musing maya-maya o snapper, matatagpuan sila malapit sa mga bahura at mababaw na bahagi ng baybayin, lalo na sa madamo or mabuhanging bahagi, sa lalim na 3 hanggang 20 metro. Sila ay opportunistikong kumakain sa ilalim. Para mahuli sila, subukan ang pang-bottom fishing or pangpalaot na may live shrimp, squid strips, o maliit na isda. Maaari ding gumamit ng light jigging. Ang mainit na tubig ay nagpapataas ng kanilang gana sa pagkain, kaya asahan na aktibo sila sa paghahanap ng huling. At syempre, hindi kumpleto ang pangingisda sa Pilipinas nang walang tuna, para sa mas maliliit na uri tulad ng tulingan or yellowfin, hanapin sila sa open sea, malapit sa mga palumpong ng isda, or sa mga lugar na may aktibidad ng ibon. Ang mga ibon ay magandang indikasyon kung nasaan ang mga bite fish na hinahabol ng tuna. Ang estratehiya ay trolling na may artificial na lure tulad ng rapala o live bait. Bakit? Dahil aktibo sila sa ibabaw kapag naghahanap ng huling at ang init ng tubig ay nakakatulong sa kanilang paggalaw. Dahil peak fishing season, sa maraming bahagi ng bansa, mas mataas ang tsansa na makakita ng aktibong eskwelahan ng tuna. Ngayon, dumako tayo sa pagsusuri ng kondisyon, ang bakit sa likod ng ating forecast. Panahon, sa 19 Enero 2026, asahan natin ang medyo maulap na kalangitan sa buong araw at bahagyang pag-ulan sa gabi. Ang tsansa ng pag-ulan ay nasa 10% sa araw
at 20% sa gabi na hindi gaanong makakaapekto sa inyong trip. Ang temperatura ng hangin ay maglalaro sa 23 hanggang 28 degrees Celsius, kaya komportable ang panahon. Ang hangin ay mula sa silangan hilagang silangan, mahina hanggang katamtaman, nasa 8 kilometro kada oras. Ang atmospheric pressure ay may tumataas na trend na ayon sa aking karanasan ay isang napakagandang senyalis para sa aktibidad ng isda. Bagamat may Tropical Storm Ada na binanggit sa 17 Enero, ito ay forecast na nasa 415 kilometro silangan ng Infanta, Quezon sa 19 Enero. Kaya ang direktang epekto nito ay minimal at ang pangkalahatang kondisyon ng dagat ay inaasahang kalmado sa maraming lugar. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa Pilipinas ngayong Enero ay napakainit at komportable, umaabot sa 27 hanggang 28 degrees Celsius sa karaniwan. Ang ganitong init ng tubig ay nagpapabilis ng metabolismo ng isda, kaya mas nagiging aktibo sila at mas agresibo sa paghahanap ng pagkain. Ito ay isang malaking kalamangan para sa atin. Mga kaibigan, fase ng buwan. Ngayong 11 Enero, tayo ay nasa fase ng bagong buwan o napakanipis na waxing crescent. Ang pag-iilaw ng buwan ay nasa 0 hanggang 14%. Sa mundo ng pangingisda, ang bagong buwan ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na panahon para mangisda. Ang pinagsamang gravitational pull ng araw at buwan ay lumilikha ng malalakas na kati na nagdadala ng mas maraming pagkain sa mababaw na bahagi at nagpapataas ng aktibidad ng isda sa paghahanap ng pagkain. Madalas, mas aktibo ang mga predator sa araw sa mga madilim na gabi ng bagong buwan. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Batay sa lahat ng kondisyong ito, ang tumataas na presyon, mainit na tubig, at ang bagong buwan, ang pangkalahatang aktibidad ng isda ay inaasahang napakataas. Maraming bahagi ng Pilipinas ang nasa peak fishing season at ang mga kalmadong dagat ay perpekto para sa pangingisda. Ang mga ulat mula sa Manila ay nagpapahiwatig ng napakataas na aktibidad. Kaya ang aking pangkalahatang pagtataya para sa kagat ngayong 11 Enero ay maganda hanggang napakaganda. Dahil sa kombinasyon ng tumataas na presyo ng hangin, mainit na temperatura ng tubig, at ang impluensya ng bagong buwan na nagpapataas ng metabolismo at aktibidad ng isda, asahan nyo ang matinding laban. Ang bahagyang pag-ulan sa gabi ay hindi gaanong makakaapekto sa kagat sa araw, at ang pangkalahatang kondisyon ay pabor sa atin. Mga kaibigan, umaasa ako na nakuha nyo ang lahat ng impormasyon na kailangan nyo para sa inyong pangingisda ngayong 11 Enero 2026. Ni Buntot, ni Kaliskis sa inyong lahat. Huwag kalimutan, kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang like button, mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang prognosis, at i-share ito sa inyong mga kasama sa pangingisda. At sabihin nyo sa akin sa comments sa ibaba, ano ang inyong mga plano? Anong pain ang gagamitin nyo? I-share ang inyong mga diskarte. Hanggang sa susunod, mga kapwa ko mangingisda. Ingat!